Sabi dito in verse 1, a few days later, when Jesus again entered Capernaum, the people heard that he had come home. They gathered in such large numbers that there was no room left, not even outside the door, and he preached. Saan na tayo? Ayan, and he preached the word to them. Some men came bringing to him a paralyzed man carried by four men. So ito pong isang Bible verse, isang Bible story pag-uusapan natin. Some of you know, alam niyo na po ito, and alam niyo po, habang pinipipray ko kung ano yung devotion natin today, the Lord, dinala po ako ng Lord dito sa Bible verse na to. And kung makikita niyo po itong story na to, kung i-imagine lang po natin, sila po ay nasa isang parang Bible study. Sila ay nasa isang parang sanctuary. Pero ang dilemma nila ay nasa isang, not sure kung sobrang laki ng bahay kasi kung makikita po natin, they gathered in such large numbers that there was no room left. So ibig sabihin, kung imagine po natin, itong sanctuary, pulong-pulo to ng mga tao. Ganun po yung scenario that moment. And nakakatawa kasi dumating si Jesus Christ and etong four men na to, may dala-dala silang paralyzed man. And sa susunod po na verse, alamin natin, paano kaya nila nadala yung paralyzed men kay Jesus? Oh, in next verse po, sabi dito, since they could not get him to Jesus because of the crowd, so dahil nga pulong-pulo, hindi makasiksik at bit-bit pa nila yung paralyzed man, ito yung ginawa nila. So they made an opening in the roof about Jesus by digging through it and they lowered the mat the man was lying on. When Jesus saw their faith, He said to the paralyzed man, Son, your sins are forgiven. So, kung mapapansin po natin, nag-effort yung apat na kalalakihan para madala nila yung kaibigan nila. For sure, kakilala nila to. And as po, no, ngayong araw na to, meron po tayong medical, dental, and optical mission. Baka tayo yung isa sa mga nire-representa natin, yung isa sa mga apat na lalaki na yon. May gusto tayong dalhin sa Lord, meron tayong gustong maabot ng Lord, and baka carry natin yun. Dala-dala natin yung paralyzed man na yun. And mamaya po, maraming tao, maraming beneficiaries, nag-extra mile po. Kung tutuusin, pwede namang sabihin, excuse me, di ba? Kasi nga naman, kung titignan po natin, medyo emergency naman talaga. Tama po ba? Emergency kasi paralyzed man. Di ba? Siyempre, pag nakakakita tayo ng paralyzed man, o kaya mga naka-wheelchair, ang ginagawa po natin, pinapauna natin. Tama po ba? Kung titignan po natin sa panahon na yon, pwede namang gawin. Tama po, pero hindi nila yun ginawa. Kasi nga, sobrang daming tao. So, ang ginawa nila, nag-effort, nag-extra mile sila, pwede namang iabot na lang. Kaya ba? Pag-iabot na lang. Diba? So, ang ginawa po ng mga guys, nung foreman ay binutas po nila yung bubong. And matanong ko po kayo, kaya po ba natin mag-extra mile para sa kapitbahay nyo? Kaya po ba natin mag-extra mile para sa kapamilya nyo? Extra mile in a way na madala lang sila kay Jesus Christ. Kaya po ba natin? Amen po ba? Diba? At nakakatuwa po sa story na to, pwede naman kasi talagang hindi na lang. Imaginein po natin yung paralyzed man ay siguro, let's say, hopeless na ito. Bakit? Kasi ang tagal-tagal niya ng paralyzed. And because of his friends, because of the Christian's faith that time, naiabot po nila yung lalaking paralyzed kay Jesus. And in next verse po, sige pa next, sabi dito, now some teachers of the law were sitting there, thinking to themselves, why does the fellow talk like that? So, ang scenario na po dito, nakita nila, pinagaling ng Lord yung paralyzed man and sinabi ng Lord, your sins are forgiven. And may mga nakakita po na teachers of the law. So, syempre, kapag may nakakita na marunong sa Bible, maraming alam, syempre may masasabi during that time. So, sabi nila dito, why does this fellow talk like that? So, para sa kanila po, blasphemy po yung ginagawa ni Jesus Christ. Since hindi sila naniniwala sa Messiah. So, He's blaspheming, who can forgive sins but God alone. So, alam niyo po, sa pag-share natin ng gospel, outreach department, meron talagang nasasabi ang ibang tao. Amen? At hindi lang ibang tao, mismo kamag-anak, kapitbahay natin, kaibigan mo, nasa circles mo, sila pa yung madaming nasasabi. And ganun din po yung story nila, madami talagang nasasabi, and tingin nila nag-blasphemy pa ang Lord.
during that time. And in next verse po, verse 8, sabi dito, immediately Jesus knew in his spirit that this was what they were thinking in their hearts. And he said to them, why are you thinking these things? Which is easier? To say this paralyzed man, your sins are forgiven, or to say, get up, take your mat and walk. So, challenge sila ng Lord. Sabi ni Jesus Christ, ano bang mas madali? Sabihin ko dun sa paralyzed man na napatawad na siya, or tumayo ka dyan at kunin mo yung mattress na kinahihigaan mo at umuwi ka na. Anong mas madali? Minsan po kapag nag-reach out tayo, hindi naman natin sinasabi agad-agad na napatawad ka na ng Lord. Minsan pinaparealize muna natin sa kanila na nagkasala tayo. Amen! Sa pag-ano po natin, sa paghayo natin, sa pag-i-mention natin, ganun po ang ginagawa natin. And in next verse po, sige po, verse 10, sabi dito, but I want you to know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins. So he said to them, I tell you, get up, take your mat, and go home. And last po, in verse 12, ayan, sabi dito, he got up, took his mat, and walked out in full view of them all. This amazed everyone, and they praised God, saying, we have never seen anything like this. So, nung narinig po nila yon, nung nakita po nila na ang Lord ay nakapagpagaling, na-amaze po yung mga tao. And yung mga sumunod na verse po dito ay yung iba naniwala, yung iba hindi. And today po, meron po tayong silang mission. Hindi naman po, ang prayer po natin ay lahat po ng pupunta dito sa sanctuary mamaya at i-evangelize natin ay prayerfully tumanggap sa Lord. No? Lahat po sila ay uuwi na bit-bit, hindi lang yung dental, hindi lang yung medical service na i-offer natin. Pero higit sa lahat, yung pagmamahal ng Lord. Yung pagmamahal na Lord na dadalhin nila sa loob ng tahanan, i-share nila sa kaibigan nila, and meron po tayong big role to play today. Amen. So, medyo bibigatan ko lang po. Ito pong mission na to ay hindi lang tayo sumama kasi gusto lang natin ma-experience. Gusto lang nating matry mag-mission. Pero higit sa lahat, meron po palang responsibility kapag po pala nag-mission tayo. And that is yung mga beneficiaries, maakay natin sa Panginoon. Amen po? So today po, katulad ng ginawa ng 4 na lalaki kanina, nag-extra mile. No? Doon po talaga nasusubok tayong lahat. Even ako po, kapag napapagod ka na, kapag nadidrain ka na, pagod na yung pag-smile mo, hanggang saan ka na lang ba? Diba po? So, sana po mamaya, mas makita ng tao yung gladness in our hearts na willing tayong to serve, not to be served. So again po, nire-remind ko po ang bawat isa na nandito po tayo. Alam niyo po kaninang kagabi, madaling araw na pala, 12 a.m., ewan ko po kung you have your electronics Bible na naglalabas ng verse of the day. So, may verse po doon na even si Jesus Christ come to serve and not to serve. And hindi ko po siya sinama sa slide, pero I was about to say this dito po sa ating devotion. Nakaka-bless po kasi kahit po ako nire-remind ng Lord na tayo pong lahat ay nandito to serve and not to be served. Amen po ba? Kaya mamaya kapag kahit ang kukulit ng mga beneficiaries, hindi po natin may iwasan, may naliligaw. Tama po ba? Merong magtatanong paulit-ulit. May mangungulit sa'yo dyan, saan po ako pipila, saan po ang gamot, saan ko po i-claim yung ganito, yung ganyan. Sana po ang makita sa atin ng mga kapatid natin ay yung gladness to serve. Yung joy to serve na kahit pagod na pagod ang Sunday school teacher, talagang mahaba ang pasensya nila. Amen? So, sige po, before tayo mag-close, let's close our eyes and bow down our heads. Lord, Ama, salamat Panginoon for this wonderful reminder today, Panginoon, na nandito kami, Panginoon, to serve you. Higit sa lahat, Panginoon, Lord God. And hayaan mo, Panginoon, na itong mission na to ay hindi lang basta dadaan, Panginoon, but Lord, we will make an impact, Panginoon, especially sa Sabutan silang Cavite, Panginoon. Lord, alam mo ang laman ng aming mga puso, Panginoon, Lord God, and alam mo yung dinedesire nito, O God. And Lord, dalangin namin today, Panginoon, na through this mission, Panginoon, kiniklaim na namin na 100%, Panginoon, na pupuntang beneficiaries mamaya ay makakakilala
at uuwi, Panginoon, na dala-dala yung pag-ibig mo, Ama. And Lord, hayaan mo, Panginoon, na itong mga volunteers na ito, Panginoon, Lord, bagamat nakakapagod, madaming mangyayari mamaya, Lord, magsaserve kami sa mga anak mo, Panginoon, ng may joy, Panginoon, kasi Lord, ito yung gusto namin i-offer sa kanila, yung pagmamahal, Panginoon, na nanggagaling sa iyo, O God. And Lord, as we have this meeting, Panginoon, hayaan, Panginoon, na give us more understanding, Panginoon, Lord God. And samahan niyo po kami for the rest of this day. This we pray in Jesus' name. Amen. So,